So, sa number 1, which is yung given is 250 psi G. Una mong gagawin is dapat kuhain mo yung absolute value. Hindi dapat siya gauge pressure. Dapat always siyang absolute pressure, which is PSI A. Hindi siya dapat PSI G. So, yung formula niyan is ito. PA, absolute pressure equals gauge pressure plus atmospheric pressure. Yung atmospheric pressure, constant yan, which is 14.7 psi. So, ayan, ipagpa-plus mo lang sila. Then, makukuha mo na yung absolute pressure. Then, after mo makuha yung absolute pressure, i-convert mo na siya into megapascal, which is in every 0.101325 NPa, merong 14.7 psi. Ganyan siya. Then, maka-cancel yan. Tapos, ayan, i-calculate mo lang. Then, kuhain mo yung buo. Huwag kang mag-round off. Buo mo siyang kukuhain and isusulat. Then, magiging MPa na siya. Tapos, hanapin mo ngayon sa steam table yung pressure. So, saang table papitin yun? Dahil since may quality na given as pressure, automatic kapag may quality, ang magiging condition yan is wet vapor mixture. So, pag wet vapor mixture, pupunta ka ng table 2. Then, hahanapin mo itong nakuha mo ng pressure. So, 1.8245. Makita mo na wala dyan siyang exact. If ganyan na walang exact, mag-interpolate ka. Gawin ang ginawa ko. Nag-interpolate ako. Kinuha ko, ang nakuha mo is 1.82. Hahanap ka nung papagitna dyan. 1.80 tapos 1.85. So, nasa pagitan siya ng dalawa. Kukuhain mo yun. Bale, 1.80. Tapos, hahanapin mo yung pinapahanap, which is yung HF, HFG, tapos HG. Hahanapin mo siya dito. Alam mo naman na siguro eh. Tapos, yan. Bale, ito yan. Kukuhain mo yan pareho. Yan. Nilipat mo lang yan dyan. Ilalagay mo yung mga values ng 1.8 nung pressure ng 1.8 tas mga HF, HFG, HG na pati yung sa 1.85 and then pati yung HF, HFG tas HG. Then ito ilalagay mo siya dito. Tapos ngayon mo gagamitin yung calculus mo if yung cycle mo is ganito. Ang gagawin mo is mode 3, 2. Then, ilalagay mo to 1.8. Then, ito naman yung isa pang pressure dun silang dalawa. Pero huwag mo ilalagay itong sa gitna. Ito lang yung dalawa. 1.85. 85 equals. Then, dito sa kabila sa Y, ilalagay mo muna itong mga HF, which is ito, tapos ito. Ganun lang din kagaya sa una. 884.79. 884.79.
1.79 equals, tapos sa baba ilalagay mo to yung value ng sa 1.85, 890.96. Pindot mo ulit yung equals, tapos AC, tapos shift 155, tapos dapat lumabas yan, then pindot mo, tapos ilagay mo na to ngayon yung value niya 1.82, 1.824539.286, tapos equals 887.81. So, dapat yung decimal point mo, kagaya lang nito. If dalawa lang yan, dalawa lang din. If dito, isa lang. If ayan, isa. So, i-round mo yan. Bakit 81? Dapat 82. 0.82. Pakibago na lang. And then, sa HD, ganun pa rin yung gagawin mo. Ganun ulit. Mode 3.2. Then, 1.80. Ulit. Mode 3.2. 1.80. Tapos, 1.85. Tapos, huwag mo na ito isasama. Ito naman sa HFG. Ito, 1912.4. 1912.4. Then, dito naman sa row ng 1.8. 1906.8. 1906.8 equals, then AC shift 155, tas insert mo ulit to 1.824539.286 equals 1965 1909.7. Tapos ganun ulit dito. Mode 3.2. Tapos 1.8. 1.85. Tapos sa HG 2797.1. 2797.1. Tapos 2797.8. 2797.8 equals AC shift 155. Tapos bali ulit na itong E 1.824539.286 equals 2797.4. 2797.4. Then, ayun na yung values mo. HF, HFG, HG, itong mga nasa gitna. Then, sa pagkuha naman ng H, yung H lang, yung always na formula niya is kapag X yung given, HF yung andito. HF plus X lang yan. Okay. X tapos HFG. If naman Y yung given, magiging ano yan? HG minus
Y. Tapos, HFG. Ganyan. Pero di natin magagamitin ngayon. So, ito yun. XS, may given kang X, which is 75%. Yung X mo, 0.75. So, ayun. I-substitute mo lang yung HF. Tapos, X. Yung X. Itong X. Dito. Tapos, yung HFG. Ito. Dito. So, ayun na. Tapos, ayan lang yung unit mo.